ay dapat po sa anniversary din ay aawit ako ng sa maganda ay talagang inamit na rin po natin ngayon. Now, hindi mo buksan ba sa ng Psalms chapter 73, ang po ng awit chapter 73, Psalms chapter 73. Kapiling natin muli yung angel po ni Sister Adalo, kapalit ng kanyang nanay. Okay, Psalm chapter 73. At nakita na po na lahat. Amen po. Chapter 73. Now tayo po lahat sabay-sabay. Verse number 28. 73 and verse number 28. Tayo po lahat. Ready? But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God that I may declare all thy works. Now, buhitin niyo po yung to draw near to God. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Lord, salamat po sa mga awitin, sa mga testimony, sa mga naligtas itong linggong nagdaan, pagiging kanila po umaga. Panginoon kong Diyos, lahat na ito'y gawa mo. Lahat na ito'y ipinagkaloob mo. Kami po ay tagapaghatid ng salita mo. Ikaw po ang siyang tigapagligtas. Panginoon, sa iyo ang kapurihan, kadakilaan, at karangalan. Sa gabi ito, ako'y lumalapit, humihiling, Panginoon, ng kalakasan pa, tinig pa, kapangyarihan pa, upang maipahayag ang iyong salita. Ako rin dumadalangin upang mapakinggan ng iyong mga anak, lahat na narito, ang salita mo pong mahayag. Pagdumayo po kami ng Diyos, hinihiling ko ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alright, kailangan din tayo tonight, draw near to God. Draw near to God. No? Lumapit tayo sa Diyos. Now, ito po'y mensahe nitong isang mga awit ng Israel na nagngangalan Asa. O si Asa. Na siya nagsabi, okay, it is good for me to draw near to God. Kaya nga ito po isa po itong mensahe na isa sa napakahalaga na nakalagay sa Bible na tayong mga mananampalataya, okay, isang mabuting bagay ang ating paglapit sa Diyos. Okay? Now, bagamat tayo po yung nasa Lord, yung sin ay nariyan pa rin. At ito yung isang bagay na talagang napakalagang dapat natin pakalingatan na tayo huwag mahulog sa kasalanan. Amen? Amen? Na tayo huwag madadaig ng anumang tukso. Okay? Na tayo huwag gagawa ng anumang bagay na ating ipagkakasala sa harap ng ating sinuwan because sin serve as what? Clip. Ang sabi, ito yung isipin isang bagay na magiging dahilan upang tayo mapalayo sa ating Panginoon. At isang tanging kaparaanan upang tayo huwag mahulog sa pagkasala na iswa to draw near to God. Kaya ito po'y essential sa ating mga mananampalataya. Kaya magiging itong siya sabi, it is good for me to draw near to God. Yung tayo lumapit sa Kanya. Okay? Sabagat ang Diyos ay hindi lumatayo. Tayong tao ang madalas lumalayo sa Panginoon. Tama ba? Amen? Hindi siya lumalayo. Hindi siya lumalayo sa atin. Tayo madalas ang lumalayo sa Kanya. At nakakalungkot na madalas marami kasi na sila po para bang kontento na lamang na mayroong distansya sa Kanya at sa Panginoon. Now, listen to Now, to draw, anong ibig sabihin ng draw near to God? Now, think mo, okay? To draw near to God means to intentionally move
towards God through prayers, worship, and living a life that aligns with God's will. Yan po ang ibig sabihin ng draw near to God. Kaya, pakalakas nga, anong meaning ng draw near to God? Pakalakas, to intentionally move towards God through prayers, worship, and living a life that is what? Aligned with God's will. Hindi mo siya sinasalungat. Naliwanag ba? Hindi ka pinigunin, sinasadya mo. Ikaw ang talagang kumikilos para makalapit ka sa Diyos sa pamagitan ng panalangin, pagsamba, at pamumuhay na naaayon sa Kanya kalooban. Ha? Ito ba ginagawa mo araw-araw? Nagsisikap ka ba na ikaw ay mamuhay na malapit sa iyong Panginoon? Ha? Okay. Ngayon, kailan tayo nararapat na lumapit sa Diyos? Ha? Kailan tayo nararapat na lumapit sa Diyos? Number 1, notice verse 22. When to draw near to God. Number 1, verse number 22. Sandun niyo pa ako. Ready? King James muna. Bago tayo, King James muna. Ready? Pakatakas. So foolish was I and ignorant. Nakita niyo? Number 1, kailan? Even when you have been foolish. Nakita niyo? Nakita niyo? Ano sa Tagalog? Baka nabas ka, Tagalog ka? Sa ganoon, naging mangmang ako. Okay, the word musmos is what? Hangal. Ano yung musmos? Hangal. Walang unawa na parang hayop na hindi nakakaintindi. This is bagamat tayo may say, maraming pagkakato. Kumikilos tayo, nag-uugali tayo, na tayo parang walang alam. Pero bagamat, nagkamali, bagamat gumawa ng may kamambangan, pinakabuti pa rin, lumapit ka sa Diyos. Even when you have been what? Ha? Foolish. Alright? Bakit naging mangmang si Asa? Ha? Anong kamambangan yung kanyang nagawa? Anong nagawa niya? At siya nagsabi mismo na para akong hayop sa harap ng Diyos. Anong kamambangan? Notice verse number 1 to number 2. Hindi po, para makita niyo yung kamambangan na nagawa ni Asa na nagagawa din natin madalas. Verse 1 to number 2. Kaya truly, God is good to Israel, even to such a clean heart. But as for me, my feet were almost gone. My steps had well na-open siya, natisod siya. Halos mapalayo si Diyos. Bakit? What is verse number 3? For I was what? For I was what? I was envious at the foolish when I saw the prosperity of what? The wicked. Nakita mo? Okay. Nakadama siya ng pagkaingit. Nakadama siya ng pagkahabag sa kanyang sarili. Nung makita niya yung masasamang tao, umaasenso, naiiwanan siya. This verse number 12. Behold, these are ungodly who prosper in the world. They increase in riches. Nagkakaganyan ka ba? Nakikinig ka sa akin? Nakakadama ka ba ng pagkaingit? Nakakadama ka ba doon sa mga na ang tingin mo sa mga unbeliever mas mapalad pa kaysa sa'yo? Isip ka mo rin. Isip ka mo ulit. In the sight of God, kamang-mangan yun. Kamang-mangan yun. Nalulungkutan Diyos sa'yo. Okay? Nakakala mo ba mas mapalad siya kaysa sa'yo? No! Ito ang ating pupuntahan. Ang buhay dito ay paghahanda lamang sa tunay na buhay na darating pagbalik ng ating Panginoon Kristo. Lahat ng pansamantala na kung loobin mo na Diyos na magkaroon tayo ng magalang bahay, magalang
when you have been what? Foolish. Ha? Sa iyong pagkukumpara ng iyong sarili sa unbeliever. Kaya nga, pagdating yung verse number 23, hindi naman sabi niya, nevertheless, ito, nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holden me by the right hand. Alam mo? Mabuti na lang, hindi sila naglalang. Kaya yun, at nasabi niya, ganun pa man, okay, ganun pa man, ako'y lagi suma sa iyo. Amen? Hindi siya lumayo. You know why? Biyaya lang Diyos sapagkat, ano nangyari? Inalalayan pa rin siya sa kamay ng ating Panginoon. Nakita niyo ba? Nakita niyo? Para hindi ka malalag, siya pa rin ang umaalalay sa iyo. Nakita niyo ba yun? Yung biyaya ng Diyos. Bagaman madalas gumagawa tayo, nag-uugali tayo ng magman. Na hindi, na parang hindi nakaka-unawa, na parang hayop na walang unawa. Ito, sabi nga ng Psalms 103, ang Diyos lagi pa rin naawa sa atin, sapagat nalalaman niyang tayo ay alabok lamang naman. Amen? Malalagdag, inalalayan pa rin ng ating Panginoon. I-follow me? Kaya sabi ko madalas, mag-iingat tayo sa testimony natin. Minsan, nagka-testimony tayo, mabuti nga, dito pa ako mo. Akala mo kung bakit narito kasi magaling ka, no? Gayon man, laging sumasayo ang iyong inalalayan ang aking kanang kamay. Amen? Nakakasulubad tayo, nakakatagin sa mga pagsubok, hirap, sa bakit umaalalay pa rin siya sa atin. Bagamat tayo at madalas foolish. Kaya nga naman na mangyari. Ano man na mangyari? Don't let your thoughts or sorrow draw you away from God. Diba sa nga? Don't let your what? Thoughts, opinion, ha? Pananaw, ha? Or what? Sorrow, draw you away from God. Bagkus yung opinion, ano pa? Kalukutan, kabigatian, o kung hayaan ilayo ka sa Diyos. Bagkus yung what? Lumapit ka sa Kanya. Paliwanag ba? Draw near to God. Gaya nga ng sabi ni Asaf, it is good for me. Nadakti ba? It is good for me. It's good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God that I may declare all thy words. So number one, kailan tayo nararapat na lumapit sa Kanya? Kailan? Number one, even when we have been what? Foolish. Okay? Secondly, even when you feel like God is distant from you. Ano yung pangalawa? Kailan dapat pangalawa? Even what? Even when you feel that what? Kita mo? Okay, ito sa wala. Important sa itong feel. Minsan, ang pakiramdam mo, ang Diyos malayo sa iyo at hindi ka pinakinggan. Liwanag ba? Pero sa kabilang lahat, nasa iyong pakiwari, ang layo niya, hindi ako pinapakinggan. Mabuti pa rin, lumapit ka sa Kanya. Liwanag ba? Amen? Na bakit nangyayari madalas na ang Kristiyano ay nakadadama that God is distant sa Kanya. Bakit? Because of what? Sin. Bakit? Because of what? Sin. Kasalanan. Okay? Natin niyo ba? Psalms 51, at kayo ng kaunti, Psalm 51, makikita niyo po ang nagagawa ng kasalanan sa buhay ng Kristiyano. Pag pinili mo magkasala ka, ito po ang nangyari. 51, verse 1 to number 2. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude
Okay? Nagsasalita yung lalaking malapit sa puso ng Diyos. Ang sabi ng verse number 2, wash me truly from my iniquity. Nakalimutan mo, ano nagagawa ng sin sa Kristiyano? Okay? Okay. Sin soiled the believer. Nakakadama ka na napakarumi mo sa harap ng Diyos. Nakita mo? Sin what? Soiled the believer. And cleanse me from my sin. Number 3, guilt and shame. For I acknowledge what? My transgression. And my sin is what? Kita mo? Ang tulad ng sin? It soiled the believer. What is what? It gives what? Guilt and shame. Nakikinig ka sa akin? Na parang hindi ka nakarapat-dapat sa Kanya dahil sa nagawa mong pagkakasala. Verse number 4, pakilakas. Condemn, kita mo, condemn, sin condemns the believer. Number 4, natin lang. Against thee only have I sinned and what? Done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Sabi nyo? Oh. Kaya nga, yun, kailan ka narapat na lumapit sa Kanya? Number 2, even when you feel like God is what? Distant from you. Tingin mo, chapter 30, isang pagtalata. Okay, chapter 31. Ano nagagawa ng kasalanan sa buhay ng Kristiyano? Okay. Psalm chapter 34. 34, verse number 3. Number 5. 34, verse number 5. Okay, tayo lahat. Ready? When I kept 32, 3. 32, 3. Kaya, right now, when I kept silence, my bones wax old through my groaning all the day long. For day and night, thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the growth of summer cedar. Kita mo, ano nagagawa ng sin? Pinatatahimik yung bibig mo. Hindi niya magawang magpuri, hindi niya magawang makapanalangin ng ayos, sa bakit dahil alam niya nagkasala siya sa Diyos. Nakatibo yan? Nakatibo? Na sapagkat hindi niya magawang magsorry, kanyang nadarama ang bigat ng kamay ng Diyos sa kanyang buhay. Nakatibo ba yan? Nakatibo? Number 3, number 4, for day and night thy hand was what? Heavy upon me. Ito mo yun? Wala siyang katahimikan, wala siyang kapayapaan. Why? Because of sin. Because of transgression. Because of rebellion against God. Kaya hindi mo liit na bagay na yes, you are sin. Pero nandun ang kasalanan, hindi ka papatahimikan yan. Malibang magkaroon ng tunay na pagpapahayag niya sa harap ng ating Panginoon. Okay? Pero sa kabila na lahat, hindi ka niya itatakwil. Ang hinihintay naman Yeshua, lumapit ka sa kanya na meron pagsisising diwa. Huh? That is number 5. Number 5. Ready? Now, ito number 5. I acknowledge my sin unto thee. Ano niyo? I acknowledge. Ito mo? Aking kinikilala, aking tinatanggap ang aking magkakasala sa iyo. And my iniquity have I not what? Ano ba? Have I not what? Alright. Now, bakit mabigat yung ang kamay ng Diyos sa kanya kanina? Ha? Bakit nananakit ang kanyang katawan, ang kanyang mga buto? Sapagkat kanina, hindi niya na-acknowledge. Sinisikap niyang itago, ikubli ang kanyang pagkakasala. Okay? Samantalang lahat namatay alam ng Diyos. Ngayon, I acknowledge my sin. Unto thee, and my iniquity have I not hid.
I said, I will what? I will confess. Is it what? Verse number 5? I will what? I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah. Nakita niya. Na pinakamabuti pa rin siya, to draw near to God. Kailan tayo nararapat na lumapit sa Kanya? Even when you feel like God is what? Distant from you. Even when you feel like God is, ano siya, hindi nakikinig sa iyo. Alright? Maraming Kristiyano na ang akala, ang kanyang pakiramdam is what? Wala na, tapos na ako. Ayaw na ng Diyos sa akin. Alam niyo, pag nagugaling ka ng ganang, listen, pag nagugaling ka ng ganang, hinayaan mo na ang kasalanan ang siyang magtagumpay sa iyo. Nakaliba ba? Napakinawa niyo ba? Okay? Kapag huminto ka sa pakiramdam mo, tapos ka na, hindi ka na karapat-dapat, hinayaan mo ang sin ang siyang magtagumpay sa iyong buhay. Okay? Now, ano na dapat? Draw near to God. Draw near to God. And fill your mind with His Word and be encouraged. Are you with me, Christian? Amen? Ano dapat? Draw near to God. Sabi nga ni Asa Biswat, nevertheless. Amen? Nevertheless. Nevertheless. But it is good for me to draw near to God. Okay? And fill your mind with what? God's Word and be encouraged. Okay? Kaya lagi minsan, ulitin ko, tandaan mo lagi. Lagi niyo na. Kaya nga, sabi ko minsan, make a daily habit. Make a daily habit of confessing your sin to God. Pakalakas na? Anong naman dapat? Make what? Make a daily habit. Of what? Confessing your sins to God. Ganun pong habit yan. Araw-araw. Nakikinig ba kayo? Araw-araw, maya-maya. Bakit, Pastor? Kasi maya-maya ang pagkakasala mo. Tama ba ako? Kapag sinabi mong hindi ka nagkakasala, niloloko mo sarili mo, ginagawa mo pang sinungaling ng Diyos. Kaya dapat may daily habit dapat confessing your sins to God. Okay? Hindi sinabing repentance, kundi what? Confession. Because repentance is what? Changing of mind. Maliwanag ba? Ano nga yung confession? To agree to God that it is sin. Lord, sumasang-ayon ako. Kasalanan yung nagawa ko. I'm sorry, my Lord. Nagawa ko ito. Sabihin mo kung nagawa ko. Sabihin mo kung ano yung nagawa ko sa kasala. Huwag mong sabihin, Lord, I'm sorry, nagkasala ko. No. Anong kasalanan ang nagawa mo? Are you with me? Amen ba? So, kaya nga, kailan tayo nararapat na lumapit? Number 1, even when we have been what? Number 1, foolish. Number 2, even when you feel like God is what? Distant from you. Remember Moses. Okay, ano si Moses? Sabi naman, the meekest man on earth. Tapos yung madalangin? Tapos yung ba yun? Si Moses what? The meekest. Si David ay man after God's own heart. Si Moses what? The meekest man on earth. Remember that? Pinakamaamo. Pero bagamat siya yung meekest man, okay, marunong siya mag-confess. Siya nagsabi minsan sa Bible, Lord, I have sinned. Di ba namin? Si David, the closest man, the nearest man sa puso ng Diyos, di ba? Marunong din sa Lord, I have sinned. At pag yung prodigal son, sabi, I have sinned. Kita niyo? Bagamat mga tao ng Diyos, kita niyo? Okay? Alam nila na ang pinakamabuting magagawa is what? To draw near to God.
mabuti sa atin na tayo'y lumapit sa Diyos. Okay? Secondly, kailan nararapat na lumapit sa Diyos? Secondly, verse number 26. Verse 26. Tingnan niyo po, chapter 17 and 26. Nandiyan na kayo? Ready? Basa. My flesh and my heart is what? Faileth. But God is what? The strength of my heart. Okay. Ano yung pangatlo? Kailan tayo nararapat na lumapit sa Kanya? Pangatlo, even when your heart, even when our heart fails us. Kailan? Kailan? Even when your heart is what? Fails you. Nakita mo yan? Oh. Ano yung siya, Pastor? Ano yung sabihin? Ha? Okay? Okay. Kapag yung ating puso mismo, ang kinokondem tayo. Nakikinig ka sa akin? Kapag mismo yung puso natin ang nagsabi, masama ka, nakakahiya ang ginawa mo. Mabuti pa rin, is what? Lumapit ka sa Diyos. Diba? 1 John chapter 3, 19 to 21. 1 John 3, 19 to 21. First John 3, 19 hanggang 21. Alright, tayo po lahat. Ready? Basa. And hereby we know that we are of the truth and shall assure our heart before Him. For if our heart condemn us, God is greater than our heart and knoweth all things. Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. Okay? Sapagat madalas, yung ating puso, ang talagang minsan ay dinidiktahan ka. Ha? Okay, nakakahiya ka. Ha? Okay, mahinang klase ka. Kawa-awa ka. Nakikinig ba ka sa akin? Kawa-awa ka. Wala ka na. Alright? Tapos ka na. Sa ganoong mga pagkakataon, the Bible says, it is good. It is good for us to draw near to God. Alam niyo po yung nasa kong banggitin, yung isang iberong pastor na nakapag-witness siya sa isang pulis. Naligtas yung pulis, tumanggap sa Lord, sinundo niya ng Sunday para mag-church, nabaptize, then every Sunday, nag-church na yung policeman na yun, nakikita niya, masaya sa church, but sa bandang huli, uti-uti, yung kanyang gawin ng pulis ay hindi pa absent, hanggang dumating ang talagang 2 linggong hindi na nag-church. Pinuntahan niya. Hindi agad nagbukas ng pinto. At kung nagbukas ng pinto, nung makita yung pastor na ito, umiyak na siya. At sabi ko siya, bakit? Ano bang dahilan at hindi ka nag-church? At ayaw mo mapakita, Pastor, nahihiya ako sa Lord. Nahihiya ako sa Panginoon. Nahihiya ako sa iyo. Nahihiya ako sa church. Bakit? Kasi, Pastor, nagagawa ko pa rin ito. Naunay niyo ba yun? Sino nag-condemn sa kanya? Kino-condemn siya ng kanyang watakas. Na hindi na siya karapat-dapat. Hindi niya kaya mamuhay. Hindi niya kaya ipamuhay ang Christian life. Yun ang sabi ng kanyang puso. Not to be Christian. Okay? To live the Christian life. Nakikinig ba kayo? Amen. To live the Christian life, ito'y hindi sa ating sariling kakayahan. Are you listening? To live the Christian life ay hindi sa ating sariling kakayahan. Tama ba? To live the Christian life is what? Christ living in us.
working in us. Are you seeing? Amen? Ang buhay Christian, kaya nga Christian life, Christ in you, living in you, working in you. Siya ang gumagawa sa atin. Anong kailangan lang? Kaya nga, tinuturuan tayo na mag-isurrender ang ating sarili kay Kristo. Romans 12:1. Tama? Amen? I wish you therefore, brothers, to present your bodies what? A living sacrifice. Dahil yung tao ito, akala niya, wala na. Tapos na siya, bigo siya. Hindi na kaya ipamuhay ang Christian na kaya nga sa kanyang pagkakasa, sa kanyang failure, nakadala siya, na kinukondem na siya ng kanyang puso. Right? Na ang Diyos ay tapos na sa kanya. Sabi ng pastor, okay, Brad, huwag ka mag-sorry sa akin, ako ang dapat mag-sorry sa iyo. Remember that? Naituro ko sa iyo, naturuan kita ng assurance of salvation, naturuan kita ng church attendance, naturuan kita ng prayer, naturuan kita ng magbasa ng Bible. Hindi ko naituro sa iyo na meron tayong kaaway na diablo na handa tayong sinakin. Ano yun sinakin? Kaya saan mo maganda? Ano pa rin ang pinakamabuting ating mga gawa? To draw near to God. To draw near to God. Okay? God is long-suffering. God is long-suffering, forbearing, merciful, faithful, and gracious. Tatlong bagay ang ating kaya ang ating Diyos is what? He is long-suffering, mapagpahinuhod, ano pa? Forbearing, naunawaan ang ating kalalagayan, mahabagin, okay, tapat, at mapagbiyaya. Dahil kung yung isang mensahe, yung sinapain ko, yung message ay, our God is the God of the second chance. Okay? The God of the second chance. Yes, tama, di ba? Okay, si John Mark, nung kasama niya po sa Pablo, di ba? O nag-quit, iniwan si Pablo. Nakikinig ka sa akin, si John Mark, na naging sa lipa ng pag-aaway nito. Paul and Barnabas. Di ba ba? Amen? Pero sa patang si John Mark, bumalik na muli. Di ba? Bumalik na muli. Kasi ni Pablo, okay, look, pag-bisita mo sa akin, isama mo si John Mark. Sa pag-check, profitable sa ministry. Ano ba? Napakaliwanag, hindi, bagaman nag-quit, pero hindi pa rin natapos ang Diyos sa kanya. Binigyan pa siya ng second chance. Amen? Amen ka siya? Kaya nga, kailan tayo dapat kumapit sa kanya, even when you feel like God is distant from you. Si David, nagaglag sa pagkakasala. Ang nakikinig sa akin? Amen. Amen? Pero kita mo, bigyan pa rin ang second chance ng Panginoon. Sino pa? Si Peter. Ano ba si Peter? Tatlong ulit na pinagkailangan Panginoon. Nakikinig ka sa akin? 3 times na kanyang itinanggi si Christ. Hindi ko siya kilala. Hindi na ako kasama 3 times. Amen? Kaya nung mag-resurrect ang Panginoon nung mag-resurrect si Christ, nasa si Peter, saan niya nakita? Ha? Di ba naging isda? Bakit naging isda? Anong plano ni Peter? Akala ni Peter, tapos na siya. Hindi na ako pwedeng maging apostol. Babalik na muli ako sa dati kong buhay na maging isda ng isda. Nakikinig ka sa akin? Pero nung si Christ mag-resurrect, sino kanyang unang pinuntahan? Si Peter. Hinabol niya. Sabi niya, Peter, lovest thou me more than this? Amen? 3 times. That's kanyang tinanong si Peter, okay, inihilig mo ba ako ng higit kaysa rito? Ano yung kaysa rito? Bangka, lambat, isda, dagat. Mas mahalaga ba sa'yo ito kaysa sa akin? Are you with me? Kanya muling dinilig si Peter bilang apostol. Ipinakita niya kay Peter
nagkasala ka man, ipinagkailangan mo rin ako, ipinagkailangan mo na ako, pero hindi pa ako tapos sa iyo. Amen? Bibigyan pa kita ng pagkakataon. Amen, guys? Yes, the God of the second chance. Nakita niyo sa history, nung siya'y papatayin bilang Apostolic Christ, anong parusa ginawa ni Peter? Ipapako dapat siya eh. Pero sabi ni Peter sa history, huwag niyo akong ipako na kagaya ng aking Panginoon. Sapagat ipinakailan ko siya 3 times. Ipako niyo ako ng patiwarik. Tama, di ba? Ipinako siya ng patiwarik ayon daw sa kanyang request. Kailan kaya nararapat lumapit sa kanya? Yes. Number 1, when you have been foolish. And number 2, when you feel like God is what? Distant from you. Nakakadama ka ba ng ganoon? Na minsan para ang Diyos malayo sa iyo. Kasi nagkulang ka. Kasi may pagkakamali kang ginawa. Kasi may pagkakasala ka. Listen. Okay, huwag mong hayaan na ilayo ka niya sa Panginoon. Bagkus, pinakamabuti pa rin siya, lumapit ka sa Diyos. Thirdly, napang-apat na bagay. Even when your friends don't. Even when your friends is what? Don't. Nakatingin po yan? Lagyan niyo po yung ating trata. Okay, Psalms 73. And verse 27. Ay lahat. For lo, they that are far from thee shall what? Perish. Thou hast destroyed all them that go what? Worry from thee. Okay? Kaya kailan tayo nararapat na lumapit sa Kanya? Yes, tama po siya. Kahit na ang mga kaibigan mo ayaw lumapit, ikaw ang siyang lumapit. Amen, bisa? Oh yes, tama lamang na meron kang desire na makita mo na yung mga kaibigan mo na kasama mo ay makakilala maligtas din. Tama yan, tama lang. Tama, sinisigaw mo sila ma-invite sa Lord. Pero kung dumating yung ayaw naman talaga nila, huwag mong hayaan, ikaw pa ang madala nila patayo. Draw near to God. Kahit ayaw nila. Liwanag ba? Pakarami natin mga magagaling na kabatiran na nawala. Bakit? Nawala? Sa yung kanilang mga kamag-anak, kaibigan, ayaw. Pag dumating ang time na sila din umayaw. Ang asa, it is good for me to draw near to God. Yeah, yes, draw near to God even when your friends don't. Okay? So, bakit mo talagang, madalas makikita mo naman, dapat na talagang kapag ka nagpapatuloy ka, alright, kapag nagpapatuloy ka, sila mismo rin nalalayo kung ayaw nila sa Panginoon. Hindi yung ikaw pa ang sinundalan nila. Huwag mong hayaan, ikaw ang madala nila. Okay? Glory to God even when your friends don't. And then you will find, okay, you will find that God is better friend than they were. Di ba? Okay na siya? Okay. But you will find that God is what? Higit na mas mainam pa rin ang Diyos kaysa sa mga kabarkada mo yan na ayaw sa Panginoon. Nakakalungkot nga ng mga balita na may mga nabaptist tayo dito, mga binata, magagaling, makikisip ng mga binata. Wala, bumalik sa dating buhay nila, sabi nila, sana na-save. Ang iba,
Ang iba, nakikita niyo yung miyembro, may ka-holding hands. May ka-holding hands. Okay. Makisig na lalaki. Ano natin, makisig na lalaki, matangkad. May ka-holding hands. Sana naman ang babae ang ka-holding hands. Lalaki rin. Yan pala yung bante kasi mga binata natin eh. Ang dami natin magandang dalag rito, dito ka tumingin. Okay. Hindi ka ba makakita muna? Huwag kang mag-ipura. Huwag lang mangyari na dahil wala akong makita, naglalaki ka na. Walang yung buhay yan. Ako hindi naman macho, pero talagang kahit ako pinakabataan ko, hindi ko sumapagkaman ng banig. Mapagkaman ng banig, susutong ko muna. Totoo yan. Ewan ko ngayon. Ito, nangyari talaga sa mundo. Talagang malapit na kami ito. Talagang nagaganap yung binanggit ng buong Matthew na ang kaarawan ng Lord ay tulad ng kaarawan ni Propeta Noah at nilot bago ang magkagunang. Mga nakarang panahon, makakita ka man ng mga lalaki na magkakambay, magkakumpare. Ngayon, pag nakakita ka magkakambay, mag-boyfriend. Panahon nila Nestor, nila Baga-Arnie, mga kabataan minsan, dahil magkakabarkada, natutulog, magkakatabi. Walang problema. Diba yan? Ngayon, delikado matulog ng magkakatabi. Talagang maghihiwalay kayo eh. Kahit kung ka matulog sa oral ng baboy, huwag ka lang may kadaming kapwa mo lalaki. Kasi, iba yung panahon ko. Ay, alin na siya eh. Kaya anong pinakamabuti sa atin? To draw near to God. Amen. Draw near to God. Tayo lagi kong papalalahanan ito ang ating mga kabataan. Ang ating mga yung okay? Hindi tama, no? Masama, kasalanan, kaluwag-dumal sa Panginoon na maatraka sa kapwa mong lalaki o kapwa mong babae. Kaluwag-dumal yan sa harapan ng ating Diyos. Okay? Hindi yan normal. Yan normal. Yan normal. Masama yan. That's wickedness. Amen? Of course, hindi ko alam ha. Pero, hindi ko sabihin, pero, kung ngayong hapon ito, meron kang kanyang damdamin na naaatra ka sa kapwa mo lalaki, kapwa ba, masama yan. Pagsisihin mo yan. Pagsisihin mo yan. Okay? Hindi tama yan. Hindi ako naniniwala na may pinanganak na bakla. Hindi ako naniniwala na may pinanganak na third sex daw. Ano yan? Alien? Nakitong planeta ka ba? Hindi ako naniniwala. Okay. Alright. Kung paano na ang tao, because of sin, ay rebelde sa harapan ng Diyos. Rebelde sa harapan ng Diyos. Napakita namin talaga na ginugusto niya yung ayaw ng Diyos. Kaya sa ganitong panahon, it is good para sa ating mga kabataan, sa ating mga anak, to draw near to God. Maraming mga churches, maraming yung kilala, mga nakaklase ko sa Bible School, nag-drop, no? Huminto sa Bible School, magagaling. Dahil kung ginagawa sa inyo, madalas, inilabag ko sa inyo, na minsan talaga nagko-complain na ako, Brad, 3 buwan na tayo sa Bible exposition. Hanggang New Old Testament exposition eh. Okay, 3
mag-argument tayo? Okay, bakit alam mo kasi dahil sa question. Ina-argumento yung teacher. Kung ano mga tinatanong, inaawat ko na sila. Magagaling! Magagaling! Sabi ko sa'yo, ito mga ganito, hindi nagpapulo, nawala sa bagos ko, ginawa. Alam mo, sige dahil. Sige dahil. Okay, nangilab sa unbeliever. Nakinig ka sa akin? Hari na sila? Nangilab sa unbeliever. Nakipag-boyfriend, nakipag-girlfriend sa hindi mananampalataya. Ano tayo ngayon, bro, na young people na talaga dito, may potential. Magagaling umawit, magagaling magtulong. Okay. Huwag sana mangyari na mawala ka sa gawain ng Diyos sapagkat nilabag mo ang kanyang salita. Na huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Amen. Na pagkamali ng time, na nag-tempt ka sa ganung mga bagay, na dapat naka-draw near to God. The answer is good for me to draw near to God. Now, in conclusion, how can we or how can you draw near to God? Paano ba tayo lalapit sa Diyos? Number one, again, make a daily habit of what? Make a daily habit of what? Confessing your sins to God. Make it a daily habit. If we confess our sin, God is what? Faithful ba? Just to forgive us and to cleanse us in all our unrighteousness. Make a daily habit. Araw-araw. O galingin mo na nagko-confess ka ng iyong kasalanan sa Diyos. Ang Diyos ay tapat at banal para patawarin ka at linisin ka sa lahat ng iyong mga kalikuan. Secondly, how can we draw near to God? Secondly, listen when God speaks. Pangalawa, paano? Ano yung pangalawas? Makinig ka kapag ang Diyos ay what? Nagsasalita, makinig ka. Huwag ka nagsasalita rin. Huwag kang sasagot-sagot pa. Huwag kang nangangatuwira pa. Hindi kailangan Diyos ng paliwanag ko. Kilala ka ng Diyos. Listen when God speaks. Saan pala? Saan pala? Read and learn His words. Saan pala? Read. What and what? Learn and what? Obey His words. Pinabasa mo Bible, tama ba? At ngayon, ang pastor ko nagpipreach ng Bible. Ano kailangan mo gawin? To draw near to God, ano kailangan? Listen. Sapagkat ang Diyos nangungusap sa iyo. Nagkakaintindihan mo ba tayo? Listen. Thirdly, pangatlo, spend quiet time with God. Spend quiet time with God in prayers and gratitude. Dinugsokin ha? Mag-ukot ka talaga ng oras na ikaw at ang Diyos nag-uusap kayo. Amen? In prayer and what? Gratitude. Spend quiet time with God. Okay? In prayer and gratitude. Andun, nagpe-pray ka, nagpinapasalamatan mo siya. Amen? Yung mga testimony kanina, magandang pakinggan. Thank you, sister. Diba? Pero pinakamaingat pa yung nag-thank you tayo, pinapabot namin sa inyo yung aming pagkapasalamat at mahalaga din na meron ka rin ka na ikaw at ang Diyos na pinagpe-pray ka at pinupuli, pinapasalamatan mo siya. Are you with me, Christian? Amen? Spend quiet time with God. Spend quiet time with God to love God. Spend quiet time with God to love God. Ano ibig sabihin? Spend time to love God. Ano ibig sabihin? Mga misis, kayo ba naghahanap pa rin na sinasabihan ka ng mister mo, I love you 3 times a week?
Naghahanap ba kayo ng ganun? Ako, hinahanap ko yun. Kahit ako nang lagi na siya. Don't forget that God is a person. Ang sabi ko? God is a person. Gusto niya, nilalap mo siya rin. Ano yung bakit nakinig ka sa akin? Kaya meron rin sa kung bakit tayo naghanap ng love. Tama? Atensyon. Tama? At kinakausap tayo kasi, yung Diyos na gumawa sa akin, parang ako dinadala ng personalidad. Naghahanap din siya ng, ano sabi niya kay Peter? Peter! Lovest thou me more than this? Amen? Ano sabi ng Jeremiah 33, Yet I have loved thee with an everlasting love. Kaya nga, to draw near to God, yes, spend time to love God. Okay, number 5, worship God regularly and faithfully. Sa ganun parang nakakalapit ka sa Kanya. Nakikinig ka sa akin? How can we draw near to God? Ano yung kaapat? Worship God regularly and what? Faithfully. Faithfully. Amen? Amen? Na talaga yun ang motive mo ng pagparito. Sasambahin ko ang Panginoon. Okay? At habang sumasamba ko sa Panginoon, pakinggan ko yung kanyang salita habang kinakausap niya ako. Amen ba siya? Amen? Siya dahilan ng pagparito. Amen. Yung mga member tayo na talagang, di ba, binanggit ng Bible na isa sa magaganap bago siya dumating yung spirit of Antichrist gumagawa. Ito, makalimin ng school yan. Sunday may pasok. Lagi walang pasok, pero pag may pasok. Talaga, Antichrist. Mabuti naman, may mga member tayo, talaga meron silang prinsipyo na mag-churches pa rin. Amen ka siya? Churches pa rin. Andiyan sila. Kaya pag narito ka, okay? Dito ka talaga. Isa naman din, huwag ka lang isa nagre-lesson sila, nagpipisa ko sila nagre-lesson. Parang Katoliko. Diba rin, nakapunta naman ako ng church. No. Okay? You pay attention. Dito ka na, amen? Let them. Hindi ka nang mabagsak eh. Nang bagsak kahit mo ka. Hindi mo lang bagsak kayo eh, tama? Pag pinakasaka pa yun, parang mali sila. Kaya hindi ka bobo. Patalino ka. Kasi inuna mo ang Panginoon. Amen? Hindi, kahit mo buwata, talino ka na siya. Inuna mo siya eh. Amen ka siya? Kasi dito ka na rin langit. Mag-worship ka na. To draw near to God. Worship God regularly and faithfully. Amen? Then maging maagap ka. Huwag kang bahulihin. Number 5, be clean. Be clean. Kayong nagdadala ng salita ng Diyos. Be clean. Okay? Maging malinis. Okay? Kasi maging naman, confessing your known sin. Be clean. Maging malinis ka. Okay? Maging become vessel unto honor. Not a vessel to dishonor. Amen? Amen? Be clean. Listen, ito yung vessel. Itong katawan na nakikita ko sa iyo, ito yung vessel. Okay? Na talagang naalis ng Diyos ay maging kagamit-gamit sa Kanya. Working for the Master's use. Maging malinis ka sa katawan mo, ingatan mo yan. Huwag mong tutungihan yan. Naliwanag ba? Huwag mong dadalhin yan sa pagkakasala. At ang isang paraan, upang maging clean is what? Daily confession na ating kasalanan. Amen? Kaya nga sa gabi nito, ikaw ba yung Kristiyano na masasabi mo na ako'y malapit sa Diyos? Sabi niyo siya, gusto. Most of the time, nalulungkot ako pagka nag-observe ako sa mga member natin, isang hindi naman ako judgmental ba ako? Kasi minsan nag-observe ako sa ilang ating mga member, itong aking kapatid ito, tila yata na parang settled na siya
sa kanyang Christian life na mayroong distance from God, huwag mo hayaan. Na mayroong kang distansya sa Panginoon. Huwag mo hayaan. Nakikita ba siya? Huwag mo hayaan na mamuhay ka na may distansya between you and God. Kung may gabi, nakita mo sa sarili mo na dumidistansya ka na lamang sa Lord, I challenge you tonight to draw near to God. Tayo pag natin ito. Panginoon,